Hello, welcome back to my channel. And for today's video, of course, we'll talk about a cousin of mine actually in the Philippines asked me if nakakatakot ba daw ang mga Pakistani. So, I assumed na marami sa atin ang nagtatanong ng ganyan, lalo na yung mga may mga fiancé or boyfriend dito sa may prospect na magkaroon ng asawang Pakistani or hindi pa nila namimit yung kanilang mga fiancé. So, ayan, fiancé po ang gagamitin ko. Hindi natin yung tanong na nakakatakot ba ang mga Pakistani or matapang ba ang mga Pakistani. Ipapaliwanag ko muna sa inyo kung bakit hindi at bakit matapang. Ang mga dahilan, dahil nga sila ay Muslim, nila ay Islam. Natural na o sa tradition nila na lalaki ay ang mga dominante sa kanilang tahanan. Ang mga babae ay domestic. Dito papasok yung sagot kung matapang ba ang mga Pakistani. Sa kadahilanan nga sila ay Muslim at lumaki sa Islamic country, may mga attitude talaga na magiging dominant sila or masasabi natin sila ay matapang. Ano ba ang ibig sabihin ng matapang? Syempre pag sinabi nating matapang, di ba wow, ito yung hindi ka basta-basta makakapagsalita. Kailangan isang salita pa lang ng asawa o ng lalaki is tatahimik ka na. Sabi natin matapang, baka ito mambugbog, nananakit, di ba? Stricto. Yan mga agad yung papasok sa ating isipan. At dominante or dominant. Ano ba ibig sabihin ng dominant? Yung parang siya dapat lagi ang maghari. Yan. Parang hari sa isang tahanan o sa isang relasyon. Dahil po, hindi pa sila na ipapanganak at kapag nalaman na lalaki ang magiging anak, ay talaga naman pong walang kasing saya ang buong pamilya. Yan kahalaga ang mga lalaki sa pamilya ng isang Muslim. Naman, kapag naipanganak na siya, ay talaga namang ang turing sa kanya ay para ng prinsipe. Lalo na dito sa kultura ng Pakistan. Kapag lalaking anak, karamihan sa kanila ay ginagawa sila o pinapampered sila. Sabihin ng pampered, yung parang lahat ng gusto nila, alagang-alaga sila, binibigay sa kanila lahat ng atensyon at pag-aalaga dahil nga sila ay lalaki o anak na lalaki o na manggagaling sa isang ina, kapatid na babae, mga tiyahin at ng ama, lolo at lola, kasi nga they are so proud to have a man or a boy in the family. So knowing the situation ay makikita na natin kung paano sila lalaki. Ano ang madedevelop nilang attitude. Pag-uusapan po natin dito ay yung mga talagang traditional pa rin ng buhay at hindi yung mga moderno na. So ang pag-uusapan natin ay yung mga talagang nandito sa Pakistan at talagang yung original na kultura ng Pakistan when it comes to na dahil nga pampered sila, talagang alaga sila at they are treated special or different from the woman. Ayan, lalabas na yung kung magiging ano sila paglaki. Kung kalahat naman ng anak ay lalaki, ang pinaka nire-respeto nila ay yung panganay. Second yan sa father. Anay din yung second and the last. Kung lahat sila ay lalaki. Pero kung hindi at may babae, lahat yung mga babae niyan ay ire-respeto at talaga namang aalagaan nila ang kanilang kapatid na. Diyan sa too much attention na yan sa kanila at pagtrato ng sobrang paggalang at pag-aalaga. Siyempre, maraming attitude na hindi na tama sa kanila. Yun ang tama. Ay, again, kultura nila na apektado ng kanilang relihiyon. Dito na papasok yung masama ba ang ugali nila o matapang ba ang mga Pakistani lalaki. Kasi nga, lumaki silang ganun, pampered, at too much binigyan ng sobrang atensyon, syempre, alam nyo na kung anong mangyayari. Lalaki yang sense na, katulad halimbawa ng mga kailangan nila sa mga lalaki dito ay kailangan ng alaga o pag-aalaga ng isang babae. Kaya naman, habang sila ay lumalaki, sila ay sobrang alaga ng kanilang ina pagdating sa damit, pagkain, at kahit anong mga bagay na pwedeng gawin sa isang tahanan. Alright? So dito ngayon papasok yung parang ng pinagsisilbihan sila ng kanilang mga kapatid na babae at ng kanilang ina o kaya lalo na kung yan ay nag-asawa. Kapag nag-asawa na sila, yung mga bagay na yun ay ni-expect din nila sa kanilang magiging asawa. Yung sila ay alagaan at pagsilbihan. Kaya naman, kahit na simpleng tubig na lamang na nasa harapan na nila ay talaga namang kailangang i-serve mo pa sa kanila. Okay? Marami pa rin po dito ang mga Pakistani na talagang ginagawa nila yan, inaantay nila na ang kanilang asawang babae ang magsiserve sa kanila ng tubig. Kahit simpleng tubig lang, gusto nila ay ang kanilang asawang babae ang magsiserve sa kanila.
At lahat ng gawain sa bahay, dapat yan ay ginagawa ng babae. Hindi sila gagawa. Okay? You cannot expect them to to do it for you. And you have to do it for them. Yun ang nagiging epekto noon. So, ang kadalasan, mamimisinterpret mo sila kasi nga, yung mga sa mukha pa lang nila, ay mukha na silang istrikto. Lalo na, yung mga talagang hindi pa nakakalabas ng bansa. Kasi nga, hindi sila sanay na nakikipaghalubilo sa mga babae. Talaga, for Islam. Okay. Yung mga lalaki na lumaki na sa ibang bansa, syempre alam na nila yung kultura noon. Alam na nila na walang masama kung mag-mix ang babae at lalaki. Pero dito po, yung mga talagang galing dito at dito lumaki, ganyan pa rin po sila. Yung attitude nila towards sa ating mga babae ay talaga namang may restriction. Okay? Doon pa rin yung feeling na boss sila, okay? Na sila ang dapat mo silang igalang at dapat mo silang pagsilbihan at dapat sila ang masusunod. Okay? Kasi nga, yun ang kanilang kinalakihan o kinagisnan o yun ang itinuturo sa kanila. So doon lumalabas yung matapang sila at stricto nga kasi nga yun yung kinalakihan nila na ang mga babae ay dapat lamang sumunod sa mga lalaki at ang panganay na anak na lalaki, ang panganay na kapatid na lalaki ang dapat masunod maliban sa kanyang ama o siya ang pangalawang dapat sundin sa pamilya after ng kanyang ama. So masasabi ko na opo, istrikto or matapang ang mga lalaki in the sense na hindi naman lahat ay nananakit or masama ang ugali. Stricto in the sense na or masama or matapang in the sense na kasi nga yun ang kinalakihan nila, so kailangan medyo firm na lalaki na hindi sila basta ngingiti, na hindi sila basta makikipag-usap sa babae, na magiging sweet sa babae, makihalubilo sa mga babae, kasi yun talaga ang dapat nilang gawin as a Muslim man. At kung sa mga kapatid naman nila, ay syempre nga, sanay na yung mga kapatid nila na ganun talaga dapat, may paggalang talaga sila dapat. Kaya baliwala na lang sa kanila yan. Hindi nila ito considered as strictness or kasamaan ng ugali o katapangan ng kapatid nila, unang asawa nila. Kasi nga, alam nila na yung talaga ay kultura na nila. Na ganun dapat talaga ang mga lalaki. Pero para sa ating mga foreigners, di ba? Kung ano ka mang lahi, maninibago ka kasi nga hindi nga tayo gano'n. Yan yung dahilan kung bakit masasabi natin na istrikto. So may mga nananakit ba na mga Pakistani natin yan? Opo, mayroon. Marami din naman dito nangyayari domestic violence. Ito na yung mga husband and wife. Okay? Marami pong ganyang nangyayaring violence. Which is, I think, hindi lang naman dito sa Pakistan nangyayari, kundi kahit sa ibang bansa, di ba? Kung nga yung iba ay napapatay pa ng kanilang mga asawa. So, wala po sa lahi yan. Nasa tao po yan o sa klase ng tao na mapapang asawa mo. Nanakit, may mga dahilan yan eh. Mayroon talagang ugali na niyang manakit. Okay? Mayroon namang nasaktan ka lang dahil sa circumstances or unfortunate circumstances or unfortunate event na nangyari sa buhay nyo, hindi niya napigilan yung sarili niya na saktan ka. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, mayroon talagang walang kasing sama dahil nga, lalo na yung mga parang superior yung tingin nila sa sarili nila at kailangan ng babae ay hindi dapat tumaas ang boses o makipag-argue sa kanyang asawa. Mayroon pong mga ganyang kasing klase ng tao, di ba? Yung mga arrogante, kung tawagin natin, mga bastos, o kaya naman ay, yun nga, sobrang taas ng tingin sa sarili. Mayroon din po yan dito sa Pakistan. Pero, hindi ko po sinasabi na Pakistani lang mayroon dahil sinisigurado ko sa inyo na lahat po ng klase ng lahi ay mayroon yan. Kaya po ang katotohanan at yan po ang mga dahilan kung bakit masasabi natin matapang at hindi matapang ang mga Pakistani. Pero, kadalasan masasabi ko na mas marami pa rin yung kahit na stricto, natural na kasi yan. At stricto, matapang ang mukha, hindi po lahat ng matapang ang mukha ay matapang, okay? Minsan, our face can deceive us. So, hindi po, ibig sabihin ko ano yung nakikita nyo sa mukha, ay yun na yun. Pero mayroon talagang mababasa mo sa mukha pa lang nila kung ano ang ugali nila. Ayan. So, depende po yan. Yan lamang po. Pero ito yung maganda, kapag nakatagpo ka naman ng isang matinong Pakistani, ay talaga namang napakaswerte mo. Isang Pakistaning responsible, walang bisyo at maalaga sa pamilya. Mayroon pong ganyang mga klase ng Pakistani at ang isa nga po dyan ay ang aking asawa.
po niya kami ginugutom kahit papaano. Kaya 'di ba? That is one kind of a blessing na dapat natin talagang ipagpasalamat. Yan lamang po for today. At sana nasagot ko yung mga katanungan nyo kung bakit nga matapang or masama ang ugali ng mga Pakistani or bakit kung may nambubupog. Yan po yung mga kasagutan. Ayan lamang and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't subscribe, like, and share. And see you on my next video. Bye!